Ako si Mia, isang simpleng estudyante sa isang pampublikong paaralan dito sa probinsya. Sa mundong puno ng libro at pangarap, hindi ko akalaing ang isang pangkaraniwang araw ay magiging simula ng isang di inaasahang kabanata sa buhay ko. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Sir Adrian. Siya ang bago naming guro sa kasaysayan, bata pa at puno ng sigla. Minsan, kung nasilip ang kanyang wedding ring habang siya'y nagkukwento tungkol sa mga nasyonalista, hindi ko alam kung bakit ngunit may kung ano sa kanya na humila sa akin. Ang kanyang boses, siguro, na tila musika sa aking pandinig o ang kanyang mga mata na laging tila may sinasabi. Sa tuwing siya'y nagtuturo, para bang ang mundo ay umiikot lamang sa amin. Madalas akong nagkukulong sa aking mga pangarap. Iniisip kung ano kaya ang pakiramdam kung ang mga ngiti niya ay para sa akin lamang. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong napagtanto na nahuhulog na ako sa kanya. Isang damdaming hindi ko dapat maramdaman. Isang damdaming pilit kong itinatanggi. Isang araw, nagdesisyon akong magtagal sa silid-aralan matapos ang klase. Nagkunwari akong abala sa pagsusulat. Ngunit ang totoo'y hinihintay ko siyang mapansin ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit siya sa akin. "Mia, okay ka lang ba?" tanong niya. Ang tinig niya'y puno ng pag-aalala. Tumango ako at ngumiti. Ngunit sa loob-loob ko'y nag-aalab ang damdamin. Habang kaming nag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang wedding ring na kumikinang sa kanyang daliri. Isang paalala na siya'y pagmamay-ari na ng iba. Isang katotohanan na pilit kong isinasantabi. Ngunit sa kabila ng lahat, may mga pagkakataon na tila ako'y kanyang pinapaboran. Mga ngiti na tila espesyal. Mga pagkakataon na kami nagkakaintindihan kahit walang sinasabi. Bumilis ang tibok ng puso ko nang minsang sumama ako sa kanya para sa isang school project. "Mia, salamat sa pagtulong. Alam kong busy ka rin," sabi niya habang kami nasa library. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila musika sa akin, ngunit kasabay ng tuwa ay ang takot. Takot na baka ang nararamdaman ko'y hindi tama. Takot na baka ang pinapantasya ko'y hindi kailanman magiging totoo. Ngunit sa isang iglap, nabalot ng kadiliman ng aking mundo, nang makita ko siyang may kausap sa cellphone sa isang sulok ng library. Ang kanyang mga matay puno ng lungkot, at ang mga salitang binitiwan niya ay tila mga kutsilyong tumarak sa aking puso. "Mahal, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang itago ito," narinig ko siyang sabi. Isang lihim ang bumalot sa kanilang usapan. Isang lihim na tila magpapaikot sa aking mundo. Mula sa likod ng isang istante, ako'y nanatiling tahimik, nag-aalab ang puso sa kaba at misteryo. Sa sandaling iyon, isang tanong ang bumuo sa aking isipan. Ano ang itinatago ni Sir Adrian na hindi ko alam? Ang pag-amin ko kay Sir Gabriel ay para bang isang bulalakaw na tumama sa isang tahimik na gabi. Hindi ko inasahan ang kanyang magiging reaksyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pagkalito at tila isang munting takot. Ngunit ang takot ay nawala sa isang iglap. Pinalitan ng isang bagay na hindi ko mawari. Isang bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. "Andrea, hindi ko alam kung ano ang sasabihin," wika niya, habang naglalaban ang kanyang mga mata sa aking titig. "Hindi ko inaasahan ito. Alam mo naman ang sitwasyon ko, di ba?" Tumango ako, pilit na pinipigilan ng mga luha. Alam ko ang sitwasyon niya. Alam kong may asawa siya. Ngunit ang pakiramdam na ito, ang pagnanasa na ito, ay hindi ko mapigilan. "Dapat tayong mag-ingat," dagdag niya. At ramdam ko ang pag-aalala sa kanyang boses. "Alam mo kung ano ang maaaring mangyari kung malaman ng iba." Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin o sabihin. Alam kong mali ito.
Ngunit hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asang baka sakali. Baka sakaling may puwang sa kanyang puso para sa akin. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-iwas at pag-aalinlangan. Sa tuwing makikita ko siya sa klase, tila may harang na sa pagitan namin. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. At kapag nagkakaroon ng pagkakataon na mag-usap kami ng pribado, palaging may tensyon na bumabalot sa paligid. Isang araw, habang naglalakad ako pauwi, bigla akong nakatanggap ng mensahe mula sa kanya. Andrea, kailangan kitang makausap. Magkita tayo sa kapehan sa labas ng campus mamaya. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung ano ang pakay ng pagkikita namin. Hindi ko makontrol ang pag-aalala at excitement na nararamdaman ako. Ano kaya ang sasabihin niya? May pag-asa pa nga ba? O baka naman ito na ang katapusan ng lahat? Nang dumating ako sa kapehan, nakita ko agad siya sa isang sulok, nakaupo, at tila malalim ang iniisip. Lumapit ako at naupo sa harap niya. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-usap, kaya't hinayaan ko siyang magsalita. Andrea, matagal ko nang iniisip ito. Panimula niya, habang tinitingnan ako ng diretso sa mata. Alam kong hindi ito tama, pero hindi ko maipagkakaila na may nararamdaman din ako para sa'yo. Halos hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Ang puso ko'y tila naglalaro ng samba sa loob ng aking dibdib. Ngunit bago pa man ako makapag-react, nagpatuloy siya. Pero may asawa ako, Andrea. At hindi ko kayang iwan siya. Mahal ko siya at may mga responsibilidad ako sa kanya. Bumalik ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Alam ko naman talaga iyon. Alam ko. Ngunit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako. Umaasa sa isang bagay na sa tingin ko'y imposible. Pero hindi ibig sabihin na hindi kita mahalaga, Andrea. Sa kabila ng lahat, espesyal ka sa akin. Ano ang ibig sabihin nito? Paano ako magiging espesyal sa kanya kung may iba na siyang mahal? Paano ko tatanggapin ang ganitong klasing pagmamahal na walang kasiguraduhan? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Naguguluhan ako. Gusto kong magalit, gusto kong sumigaw. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto ko ring umasa. Umasa sa posibilidad na may patutunguhan ng lahat ng ito. Sa gitna ng pag-aalinlangan, nagpasya akong ituloy ang pakikipag-usap sa kanya. Sir, hindi ko rin alam kung ano ang gagawin ko. Mahal kita, pero alam ko rin kung ano ang tama. Tumango siya, at ramdam ko ang bigat ng kanyang sitwasyon. Andrea, hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Ngunit ang alam ko lang ay hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng pag-asa sa akin. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang pagdududa. Ano nga ba ang mangyayari sa amin? Paano namin haharapin ang sitwasyong ito? Habang nag-uusap kami, tila walang oras na nagdaan. Nagpatuloy kami sa pag-uusap, sa pag-amin ng nararamdaman, sa pag-asa sa hindi tiyak na hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng pag-amin, may isang tanong pa rin na bumabagabag sa akin. Paano kung malaman ng asawa niya ang tungkol sa amin? Paano kung ang pag-amin niya sa akin ay simula ng isang bagay na mas komplikado? At ang pinakamalaking tanong, paano kung may iba pang taong masaktan dahil sa pagmamahalan namin? Habang naglalakad ako pauwi, dala ang bigat ng mga tanong na ito. Hindi ko maiwasang mag-isip. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin sa aking balat. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit sa loob ko, alam kong malayo pa ang dapat kong lakbayin. At sa dulo ng kalsada, habang nag-iisip ako sa mga tanong na bumabagabag sa akin, biglang may isang tawag na dumating sa aking telepono. Isang tawag na hindi ko inaasahan. Isang tawag mula sa asawa ni Sir Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano haharapin ang tawag na ito. Ngunit sa kabila ng lahat,
Alam kong ito na ang simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang harapin. Sa mga nagdaang linggo, tila isang pelikula ang buhay ko. Ang mga simpleng tanong sa klase ay nagiging mas malalim na usapan sa pagitan namin ni Sir Adrian. Ang bawat tingin, bawat ngiti, at bawat saglit na kami lang dalawa ang magkasama ay nagdadala ng hindi maipaliwanag na kuryente sa aking katawan. Alam kong mali, alam kong delikado. Pero sa tuwing makikita ko siya, parang wala nang ibang tao sa mundo. Isang Biyernes ng hapon, nagdesisyon akong manatili sa paaralan ng mas matagal para mag-aral sa library. Doon ko siya nakita. Nagbabasa ng isang makapal na libro sa isa sa mga mesa. Lumapit ako at nagtama ang aming mga mata. Nagbigay siya ng isang ngiti na tila nagsasabing, "Halika, samahan mo ako." Umupo ako sa tabi niya. At nagpatuloy kami sa aming mga gawain. Ang katahimikan sa aming paligid ay isang uri ng musika na nagbibigay ng kasiguruhan sa aking puso. "May kailangan ka bang tulong sa iyong aralin?" Tanong niya bigla. Binasag ang katahimikan. Umiling ako. "Wala naman po, sir. Pero salamat." Tumango siya at nagpatuloy sa pagbabasa. Ngunit hindi nagtagal. Naramdaman ko ang kanyang kamay na dahan-dahang dumampi sa ibabaw ng mesa, papalapit sa akin. Parang may sariling buhay ang aking mga daliri na unti-unting lumapit sa kanya hanggang sa magtagpo ang aming mga kamay. Isang simpleng kilos. Ngunit ang init ng kanyang palad ay tumagos sa aking puso. "Alam mo bang hindi ito tama?" Bulong niya. Ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. "Alam ko po, sir," sagot ko. "Pero hindi ko mapigilan." Nagpatuloy kami sa ganoong posisyon. Nakikibahagi sa isang lihim na alam naming hindi dapat. Ngunit ang bawat saglit na siya'y nasa aking tabi ay isang pagkakataon na hindi ko pinapalampas. Lingid sa amin, unti-unting bumaba ang araw at dumilim ang paligid. Nagpasya kaming umalis na sa library. Habang naglalakad kami palabas, ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Walang gustong magsalita, ngunit alam kong pareho kaming nag-iisip ng parehong bagay. "Nais mo bang magkape?" Alok niya, na ikinagulat ko. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa sinabi niya. "Saan po?" Tanong ko, puno ng pagdududa at excitement. "Sa isang lugar na hindi tayo makikita ng kahit sino," sagot niya. At ang kanyang mga mata ay puno ng pangako. Sumang-ayon ako, kahit alam kong sa bawat hakbang na ginagawa ko papalapit sa kanya ay isang hakbang palayo sa tamang landas. Nagpunta kami sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan, sa isang lugar na tila wala pang nakakakita sa amin. Doon kami nag-usap ng matagal, tungkol sa mga bagay na hindi namin kayang sabihin sa loob ng paaralan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila musika sa aking pandinig. Hindi ko akalaing ang isang simpleng pag-uusap ay magiging ganito ka-espesyal. Ngunit sa likod ng mga ngiti, may isang bahagi sa akin ang natatakot. Paano kung may makakita sa amin? Paano kung may makaalam? Bago kami umalis, tumigil siya sa pag-uusap at tumitig sa akin. "Alam mo bang mahal kita?" Tanong niya. Isang tanong na hindi ko inaasahan. Natigilan ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Sir, paano ang asawa ninyo?" Tanong ko. Sinubukang bumalik sa realidad. Tumalikod siya at tumingin sa labas ng bintana. "Walang kasalang perpekto," sagot niya. Puno ng lungkot ang kanyang tinig. "Pero ikaw ang nagpapasaya sa akin ngayon." Hindi ko alam kung paano mag-react. Sa isang bahagi ng akin, gusto kong maniwala sa kanya. Pero sa isa pang bahagi, alam kong hindi ito tama. Ang kanyang mga salita ay tila patalim na bumabaon sa aking puso. Nagiiwan ng sugat na hindi ko alam kung kailan maghihilom. Habang pabalik kami sa paaralan, tahimik kami pareho.
Ngunit ang katahimikan na iyon ay puno ng mga salita. Mga salitang hindi namin masabi. Pagdating namin sa paaralan, nagpaalam siya sa akin. "Mag-ingat ka," sabi niya. Isang simpleng paalala na puno ng damdamin. At habang naglalakad ako pauwi, hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung dumating ang araw na kailangan kong mamili? Paano kung kailangan kong piliin ang tama, kahit na ang puso ko ay sumisigaw para sa maling desisyon? Hindi ko alam ang sagot, pero alam kong darating ang araw na iyon. Ngunit sa ngayon, masaya ako sa mga munting sandali na kami lang dalawa. Ngunit sa bawat hakbang ko papalayo sa kanya, naramdaman kong may isang bagay ang hindi tama. Pagdating ko sa bahay, may natanggap akong mensahe mula sa kanya. Binuksan ko ito, puno ng excitement. Ngunit ang nabasa ko ay nag-iwan ng takot sa aking puso. "Kailangan nating mag-usap. May nagtanong sa akin tungkol sa atin." Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang damdamin ko ay puno ng takot at pag-aalala. Sino ang nagtanong? Ano ang alam nila? Isang revelasyon ang nagbabanta sa akin. Isang twist na hindi ko inaasahan. Sa mga oras na iyon, alam kong hindi ko na kayang bumalik sa dati. Isa itong cliffhanger na magtatakda sa direksyon ng aking mga susunod na hakbang. Sa kabila ng mga babala ng aking mga kaibigan, patuloy kong piniling mahalin si G. Rivera, ang guro kong nakabihag ng aking puso. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Marahil, ito'y dahil sa kanyang mga mata na tila ba nangungusap sa akin sa tuwing kami nagkakasalubong sa pasilyo, o sa kanyang tinig na puno ng sinseridad sa bawat leksyon. Ngunit higit sa lahat, ito'y marahil sa kanyang kakaibang pag-unawa sa akin. Isang bagay na hindi ko natagpuan sa iba. Ang aming mga lihim na pag-uusap sa silid-aralan tuwing hapon ay tila naging parte na ng aking araw-araw na buhay. Sa tuwing ang kampanilya ng huling klase ay tumutunog, palihim akong hihintayin sa labas ng kanyang opisina. Doon, habang nag-aayos siya ng mga papel, ako'y umuupo sa silyang paborito ko, tahimik na nakikinig sa kanyang mga kwento tungkol sa buhay, sa mga pangarap, at sa mga bagay na hindi niya maibahagi sa iba. Sa mga sandaling iyon, kami tila nasa isang mundo kung saan walang hadlang o bawal. "Alam mo, Andrea," sabi niya minsang kami nag-uusap, "napakahalaga ng pangarap. Huwag kang matakot mangarap ng malaki." Tumango ako. Iniisip ang mga pangarap kong matagal ko nang itinago. "Ikaw ba, sir? Ano ang pinakamalaki mong pangarap?" Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. "Ang maging malaya." Hindi ko lubos maunawaan ang kanyang sagot. Ngunit naramdaman naman kong may bigat ang mga salitang iyon. Nais ko sanang magtanong pa. Ngunit pinili kong manahimik. Marahil, hindi pa ako handa sa kung anuman ang maaari niyang isiwalat. Sa gitna ng mga araw, ang damdamin ko'y lalong lumalim. Alam kong mali. Alam kong hindi ito dapat. Ngunit ang puso ko'y hindi mapigil. Isang gabing puno ng bituin. Naglakas loob akong sulatan siya ng liham. Sa loob nito, isinulat ko ang lahat ng hindi ko kayang sabihin ng harapan. Ang aking pagnanasa, ang aking pagdurusa, at ang walang kapantay na saya tuwing kami magkasama. Hindi ko alam kung paano niya ito tatanggapin, ngunit sa puso ko, kailangan kong subukan. Kinabukasan, habang naglalakad ako patungo sa kanyang opisina, ang puso ko'y nagwawala sa kaba. Ang liham ay nasa loob ng aking bag, at bawat hakbang ko'y tila bumibigat dahil sa takot. Nang makita ko siyang nag-iisa sa loob, pinili kong pumasok at ibigay ang sulat. Hindi ko na siya hinintay magtanong, agad akong tumalikod at naglakad palayo. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang kanyang pagtawag. "Andrea, sandali!" Ngunit hindi ako tumigil. Kailangang makalayo muna ako. Kailangang mag-isip. Sa mga sumunod na araw,
Pilit kong iniwasan si G. Rivera. Hindi ko alam kung paano siya haharapin matapos ang aking pagtatapat. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maaalis sa isip ang kanyang mga mata. Kung paano siya tumingin sa akin noong huling kami nag-usap. Isang araw, habang pauwi ako mula sa paaralan, nakita ko siya sa may parke. Nakatayo siya sa tabi ng fountain, tila malalim ang iniisip. Hindi ko nais lumapit, ngunit ang mga paa ko'y tila may sariling isip. Lumapit ako, naglalakas loob na harapin siya. "Andrea!" bungad niya. Hindi ko alam kung bakit tila may kirot sa kanyang tinig. "Salamat sa sulat mo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa tiwala mo." Tumango ako. Hindi alam kung ano ang sasabihin. "Pero Andrea," dugtong niya, "may mga bagay na hindi natin pwedeng ipilit. May mga pangarap na kailangang isakripisyo para sa mas malaking responsibilidad." Doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Alam ko na ito'y tungkol sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, at sa kanyang anak. Alam ko na ang pangarap niyang maging malaya ay may kalakip na pagdurusa. Ngunit bago ko pa man siya masagot, isang babae ang lumapit sa amin. Maganda siya, may karisma na hindi mo pwedeng ipagkaila. Hinawakan niya ang kamay ni G. Rivera at tumingin sa akin. "Ikaw pala si Andrea," sabi niya. May ngiti sa kanyang labi. Ang madalas niyang ikwento. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang mga mata ni G. Rivera ay puno ng pag-aalala, habang ang babae tila walang ibang alam kundi ang saya. Sa pagkasuliyap ko sa kanilang dalawa, unti-unti kong natanggap ang katotohanan. Ang taong mahal ko ay hindi kailanman magiging akin. Ngunit sa likod ng lahat ng sakit, naramdaman ko rin ang kakaibang saya. Dahil kahit sandali, naging parte ako ng kanyang mundo. Habang lumalayo ako, narinig ko ang pag-uusap nila. Ang mga salitang binitiwan ng babae ay nag-iwan ng tanong sa aking isipan. "Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo?" tanong ng babae. "Alam mong dapat na." Ano ang totoo? Ano ang kanyang tinatago sa likod ng mga ngiti? May lihim pala siyang itinatago na hindi ko alam. Nang mga sumunod na araw, tila ba naging mas masalimuot pa ang sitwasyon. Hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari noong nakaraang linggo. Ang bawat sandali kong nakikita si Sir Daniel ay nag-uumapaw sa tensyon. Parang may malalim na abiso sa bawat sulyap niya, na tila ba may lihim na hindi niya maihayag. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang sariling damdamin. Naging mas malakas ang tibok ng puso ko sa tuwing magtatagpo ang aming mga mata. Isang umaga, maagang pumasok si Sir Daniel sa klase. Halata ang pagod sa kanyang mga mata, ngunit may kakaibang ningning sa kanyang ngiti. "Good morning, class," bati niya, at ramdam ko ang init ng kanyang tinig. Sa gitna ng pagtalakay sa aralin, hindi ko maiwasang mapansin kung paano siya tumitig sa akin. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang bigkasin ng kanyang mga labi. Pagkatapos ng klase, habang nagmamadali akong lumabas ng silid upang iwasan ang mga katanungang bumabagabag sa isip ko, narinig ko ang pagtawag niya sa aking pangalan. "Lia, sandali lang," sabi niya, na nagpabilis sa tibok ng puso ko. Huminto ako at humarap sa kanya, pilit na itinatago ang kaba. "Lia, maaari ba kitang makausap?" tanong niya. At sa kanyang mga mata ay may pag-aalinlangan. Tumango ako at sumunod sa kanya papunta sa isang bakanteng silid. "Lia," panimula niya. Tila ba hirap na hirap sa kanyang sasabihin. "Alam kong napansin mo na may kakaiba sa akin nitong mga nakaraang araw." Hindi ko alam kung paano sasagot, kaya tahimik lang akong nakinig. Ang totoo, may mga bagay na hindi ko na kayang itago. May mga bagay na kailangan kong linawin sa'yo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano itong gustong sabihin ni Sir Daniel?
May pag-asa bang nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko? Leah, alam kong hindi ito tama. Patuloy niya. Ngunit hindi ko na kayang itanggi na mahalaga ka sa akin. Alam kong estudyante kita. At may mga bagay na hindi dapat mangyari. Pero, hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang nag-ring ang kanyang telepono. Humingi siya ng paumanhin at tumalikod saglit upang sagutin ito. Habang nakatalikod siya, parang bumalik ang lahat ng alaala ng mga sandaling magkasama kami. Ang mga ngiti, ang mga titig, at ang mga pagkakataong pakiramdam ko ay may espesyal na koneksyon kami. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bahagi ng aking isipan na nagsasabing hindi tama ito, na hindi ito dapat mangyari. Paglingon niya, may pagbabago sa kanyang ekspresyon. Leah, kailangan kong umalis muna. May emergency sa bahay. Paliwanag niya. At kahit anong pilit kong itago, nakita niya ang pagkadismaya sa aking muka. Sa susunod na pagkakataon, itutuloy natin ang pag-uusap na ito. Pangako. Tumango ako, bagamat may bahagi ng puso ko ang nagtatanong kung kailan mangyayari ang sa susunod na pagkakataon na iyon. Lumabas siya ng silid at naiwan akong nag-iisip sa mga salitang hindi niya natapos sabihin. Pag-uwi ko ng bahay, hindi ko maiwasang pag-isipan ng lahat. Paano kung talagang may nararamdaman siya para sa akin? Paano kung handa siyang isakripisyo ang lahat para sa nararamdaman niya? Ngunit sa kabilang banda, paano kung wala naman talagang patutunguhan ng lahat ng ito? Habang abala ako sa pag-iisip, biglang may natanggap akong mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Leah, kailangan nating mag-usap. Tungkol ito kay Sir Daniel. Nabigla ako at hindi ko maiwasang magtaka kung sino ang nagpadala nito. At ano ang kailangan niyang sabihin tungkol kay Sir Daniel. Habang nakatitig ako sa mensahe, biglang bumalik ang takot at kaba. May bahagi ng akin na gustong malaman ng lahat. Ngunit may bahagi ring takot na baka masaktan lamang ako. Ngunit sa huli, nanaig ang aking pagnanais na malaman ng katotohanan. Sumagot ako, "Sino ito? Ano ang kailangan mong sabihin?" At habang hinihintay ko ang kanyang sagot, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-anong senaryo. Maya-maya, dumating ang kanyang tugon. Alamin mo ang totoo tungkol sa kanya, tungkol sa kanyang pamilya. Ang mensaheng iyon ay nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang dapat kong malaman tungkol kay Sir Daniel at sa kanyang pamilya? Habang nagkakagulo ang mga tanong sa isip ko, isa lang ang sigurado ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Ang pag-uusap namin ni Sir Daniel ay tila banaantala. Ngunit alam kong ito ang simula ng mas malalim na kwento na kailangan kong tuklasin. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na bumibigat ang aking dibdib, ang damdaming pilit kong isinisiksik sa ilalim ng aking mga ngiti at pag-aaral. Minsan, natutulala ako sa klase habang si Ginoong Rivera, ang aking guro, ay nagtuturo sa harapan. Ang kanyang mga salita ay tila isang magandang musika na nagpapakalma sa aking magulong isipan. Ngunit sa kabila nito, alam kong mali ang nararamdaman ko. Paano ko nga ba pinapayagan ng sarili kong mahulog sa isang taong hindi ko maaaring angkinin? Isang linggo bago ang pagsusulit sa midterm, kami ay nagkaroon ng group study sa tahanan ng isa kong kaklase. Hindi ko inaasahan na doon ko siya muling makikita. Nagpunta si Ginoong Rivera upang maghatid ng mga karagdagang materyales para sa aming pag-aaral. Habang abala ang lahat sa pag-aaral, napagdesisyonan kong magpahangin sa labas. Sa aking paglabas, nakita kong nakatayo si Ginoong Rivera sa may veranda, tila malalim ang iniisip. "Magandang gabi, sir!"
Bati ko habang dahan-dahang lumapit. Magandang gabi rin, sagot niya, na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, parang may kung anong bumubulong sa akin na ito na ang pagkakataon kong magsalita. Ngunit bago pa man ako makapagdesisyon, siya na ang nagbukas ng usapan. Kumusta ang pag-aaral mo? Mukha yatang mabigat ang iniisip mo kanina sa klase. Tanong niya. Puno ng malasakit ang kanyang tinig. Napabuntong hininga ako. Medyo kinakabahan po ako sa midterms. Sagot ko. Ngunit alam kong hindi iyon ang buong katotohanan. May bahagi ng puso ko na gustong sabihin ang tunay na dahilan ng aking kaba. Alam kong kaya mo yan, aniya. Lagi kitang nakikitang masipag at determinado. Ang kanyang mga salita ay tila isang mainit na yakap sa malamig na gabi. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin, ngunit hindi ito ang tipong nakakailang. Sa halip, parang isang tahimik na pag-unawa ang bumabalot sa amin. Sa mga sandaling iyon, gustong-gusto ko nang aminin ang lahat. Ang mga damdaming pilit kong itinatago, ang mga lihim na titig, at ang mga gabing iniiyakan ko ang imposibleng pagmamahal na ito. Sir, bigla akong nasabi, na ikinagulat ko rin sa sarili ko. May gusto sana akong sabihin. Tumingin siya sa akin, tila nag-aabang sa susunod kong sasabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang tawag mula sa kanyang telepono ang pumukaw sa kanyang atensyon. Humingi siya ng paumanhin at sinagot ito. Sa kanyang mga sagot, nalaman kong ang asawa niya ang nasa kabilang linya. Pansamantala akong lumayo, binibigyan siya ng pribadong espasyo upang makausap ito. Nang matapos ang tawag, bumalik siya sa akin, ngunit may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Pasensya na, mahaba ang usapan, aniya. Ano nga ulit yung gusto mong sabihin? Ngunit sa pagkakataong iyon, tila nawala ang lahat ng tapang ko. Wala po sir, gusto ko lang po sanang magpasalamat sa lahat ng tulong ninyo sa amin. Sabi ko na lang, pilit nang ngumingiti. Ngumiti rin siya, ngunit may halong pag-aalala ang kanyang mga mata. Walang anuman, kung may kailangan ka, nandito lang ako. Pagkatapos ng usapan naming iyon, bumalik ako sa loob na may magulong isipan. Ano nga ba ang gagawin ko? Paano ko ipapahayag ang nararamdaman ko kung alam kong hindi ako dapat umasa? Sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong gawing inspirasyon ang nararamdaman kong ito, sa halip na maging hadlang. Ngunit sa mga sumunod na araw, may napansin akong kakaiba na nagbigay sa akin ng pag-asa. Si Ginoong Rivera ay tila mas madalas na lumalapit sa akin. Nagtatanong kung may maitutulong siya sa aking pag-aaral. Ang kanyang mga tingin ay tila may sinasabi. Ngunit hindi ko mawari kung ito ay bunga lamang ng aking imahinasyon o may katotohanan nga. Isang gabi, habang nagre-review sa bahay, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Ikinagulat ko ito, lalo na nang mabasa ko ang laman. May kailangan tayong pag-usapan. Kita tayo sa park bukas ng hapon. Habang hawak ang telepono, naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Sino ang nagpadala ng mensaheng ito? At ano ang kailangan naming pag-usapan? Sa kabila ng takot at kaba, may kung anong bahagi ng puso ko ang nagsasabing dapat akong pumunta. Kinabukasan, habang papalapit ako sa park, nakita ko siyang nakatayo, matiyagang naghihintay. Si Ginoong Rivera, ang aking guro. Ang taong nagbigay ng kahulugan sa bawat araw ko sa eskwela. Ngunit bago pa man ako makalapit, may isang babaeng lumapit sa kanya. Sa paglapit ng babae, nakita kong niyakap siya nito ng mahigpit at hinalikan sa pisngi. Nanlamig ang buo kong katawan. Sino siya? Ano ang ginagawa niya rito? Habang unti-unting lumilinaw ang sitwasyon, isang katanungan ang bumagabag sa aking isipan.
May ibang bahagi pa ba ng kanyang buhay na hindi ko alam? Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang bigat ng aking lihim. Ako si Mia, isang estudyante sa ika-4 na taon ng senior high school. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting nahulog ang loob ko kay Hinoong Santiago, ang guro naming sa literature. Isang guro na hindi lamang may angking talino at kakayahan sa pagtuturo, kundi isa ring tao na puno ng misteryo at kalaliman. Subalit, alam kong hindi tama ang nararamdaman ko. Siya ay may asawa at may pamilya na. Ngunit ang puso ko ay tila naglalakbay sa daang hindi ko maawat. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng pagkakausap. Nagsalubong ang aming mga mata sa silid-aralan. At sa isang iglap, naramdaman ko ang koneksyon. Sa tuwing siya'y nagtuturo, tila ba ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay musika sa aking pandinig. At ang bawat kilos niya ay nagsisilbing kumpas sa awitin ng aking damdamin. Ngunit isang araw, nagkaroon kami ng pagkakataon na magkausap ng masinsinan sa labas ng klase. "Mia, anong plano mo sa kolehiyo?" Tanong niya habang naglalakad kami sa pasilyo. Naglalakad kami papunta sa kanyang opisina para ibigay ko ang aking final project sa kanya. "Plano ko pong kumuha ng kursong literature, tulad ninyo." Tugon ko. Marahang yumuko habang nararamdaman ang pamumula ng aking pisngi. "Mahusay, alam kong malayo ang mararating mo. May potensyal ka, Mia," sagot niya. At sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang sinseridad. Sa aming kwentuhan ay nalaman ko ang higit pa ukol sa kanya. Tungkol sa kanyang mga pangarap, sa mga librong paborito niya, at maging sa mga bagay na nagpapasaya sa kanya. Ang bawat sandali ay tila nag-uukit ng mas malalim na damdamin sa aking puso. Ngunit sa tuwing nagtatapos ang aming pag-usap, bumabalik ako sa realidad. Siya ay hindi akin, at marahil kailanman ay hindi magiging akin. Isang araw, habang nag-iisa ako sa school library, may narinig akong pamilyar na boses. Si Hinoong Santiago. Nag-aalala ang kanyang tono habang kausap ang isang tao sa telepono. Hindi ko sinasadya, ngunit narinig ko ang ilang bahagi ng kanilang usapan. "Hindi ko alam kung hanggang kailan ko matatago ito," sabi niya. Nagkaroon ako ng kutob na may pinagdaraanan siya. Isang lihim na hindi ko inaasahang marinig mula sa kanya. Nang umalis siya, hindi ko mapigilang isipin ang narinig ko. Ano kaya ang tinatago ni Hinoong Santiago? Sa mga sumunod na araw, mas naging palaisipan ito sa akin. Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko inaasahan. Itinaon ko ang pagpunta sa paaralan sa isang Sabado, sa pag-aakalang siya'y naroon na magbabasa o magtatrabaho. At tama nga ang hinala ko. Nakita ko siya sa kanyang opisina, tila ba may malalim na iniisip habang nakatingin sa isang larawan sa kanyang mesa. Nilapitan ko siya, at sa kabila ng kaba, naglakas loob akong magsalita. "Sir, may problema po ba kayo?" Tanong ko. Puno ng pag-aalala. Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya, ay naramdaman ko ang bigat ng kanyang dinadala. Puno ng pag-aalinlangan, marahang sumagot siya. "Mia, may mga bagay na hindi mo pa dapat malaman. Pero, salamat sa pag-aalala." Tila may kung anong puwersa ang naguudyok sa akin na magpatuloy. "Sir, nandito lang po ako kung kailangan ninyo ng makakausap." At sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang kakaibang koneksyon na mas lalong nagpatibay sa aking nararamdaman. Ngunit isang bagay ang hindi ko inaasahan. Sa kanyang pag-aalinlangan, nagbitaw siya ng isang tanong. "Mia, bakit tila ba espesyal ang pagtingin mo sa akin?" Nagulat ako sa kanyang tanong. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ngunit sa halip na magliko-liko, nagpa siya akong maging matapat. "Sir, sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano nangyari. Pero, nahulog po ang loob ko sa inyo."
Sa kabila ng pagkanerbiyos, sinabi ko ang katotohanan. At sa sandaling iyon, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Mia, ikaw ang isa sa mga dahilan kung bakit natatakot akong magpatuloy sa lihim na ito. Napakaraming tanong ang pumasok sa isip ko. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang koneksyon ko sa kanyang lihim? Subalit bago ko pa man maitanong ang mga ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang taong hindi ko inaasahan nang pumasok, ang kanyang asawa. Mia, hindi ko inaasahan na makikita kita rito, sabi ng kanyang asawa. May halong pagtataka at pag-aalala sa kanyang mukha. Napako ako sa aking kinatatayuan. Ano ang mangyayari ngayon? Ano ang magiging epekto ng aking pagtatapat sa sitwasyong ito? Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang bawat desisyon ay may kalakip na hindi inaasahang kahihinatnan. Ngunit isang bagay ang sigurado. Hindi ko na maibabalik pa ang mga nasabi ko. At sa pagpasok ng kanyang asawa, alam kong isang bagong kabanata ang nagbukas sa aking kwento. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakahihintay ko. Ang araw ng pagtatapos ng semester. Hinihintay ko ang pagkakataong ito hindi dahil sa pagtatapos ng aking mga asignatura, kundi dahil sa makakapagpaalam na ako kay Sir Adrian. Ang mga nakaraang buwan ay tila isang mahabang panaginip na puno ng emosyon at pagkalito. Sa kabila ng aking nararamdaman para sa kanya, alam kong hindi tama at hindi ko dapat ipagpatuloy. Pagpasok ko sa silid-aralan, naroon na si Sir Adrian, nakaupo sa kanyang mesa at abala sa pamamahagi ng mga papel ng pagsusulit. Nagkatinginan kami saglit at nagbigay siya ng isang ngiti na tila may halong lungkot. Hindi ko maipaliwanag, pero naramdaman kong may kakaiba sa kanyang kinikilos. Magandang umaga, Alisa! Bati niya sa akin habang iniabot ang aking papel. Magandang umaga po, sir. Sagot ko. Pilit nang umingiti kahit na parang may mga libo-libong paru-paro sa aking tiyan. Habang ginagawa ko ang pagsusulit, hindi ko maiwasang lumingon kay Sir Adrian paminsan-minsan. Sa bawat sulyap ko, may mga tanong na bumabalot sa aking isipan. Paano kung hindi ko na siya makita? Paano kung hindi ko na marinig ang kanyang tawa o makita ang kanyang mga ngiti? Pero alam ko, ito ang tamang desisyon. Hindi ko dapat hayaang magpatuloy ang nararamdaman kong ito. Nagdesisyon akong magpaalam sa kanya pagkatapos ng klase. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero alam ko na kailangang tapusin ko ang kung anuman ang bumabalot sa amin. Sa oras ng recess, nag-ipon ako ng lakas ng loob at lumapit sa kanyang mesa. Sir Adrian, pwede po ba tayong mag-usap pagkatapos ng klase? Tanong ko. Pilit na pinipigilan ang pag-iiba ng tono ng aking boses. Nagulat siya sa aking hiling, pero tumango siya at sinabing, Oo naman, Alisa, maghihintay ako. Pagkatapos ng klase, habang ang ibang estudyante ay nagmamadaling lumabas, ako naman ay nanatiling nakatayo sa harap ng kanyang mesa. Alisa, ano ba ang gusto mong pag-usapan? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Sir, gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng natutunan ko sa inyo. Hindi lang po sa mga leksyon, kundi pati na rin sa mga aral sa buhay. Sinimulan ko. Alam kong hindi natin dapat ipagpatuloy ang ganito. Baka mas makabubuti kung iiwas na ako. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Mula sa pagiging kalmado, nag-iba ito at nagkaroon ng kaba. Alisa, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Alam kong may mali sa nararamdaman natin, pero hindi ko rin maitatanggi na naging espesyal ka sa akin. Bawat salita niya ay parang punyal na bumabaon sa aking puso. Alam ko, kailangan kong maging matibay sa desisyon kong ito. Sir Adrian, hindi ko po ito sinasabi para maghanap ng kasagutan. Ang gusto ko lang po ay makahanap tayo ng closure.
Tahimik niyang tinanggap ang aking sinabi. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang pag-unawa. Naiintindihan ko, Alisa. At salamat sa pagiging matatag. Pero bago ka umalis, may gusto akong ipakita sa iyo. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Ano kaya ang nais niyang ipakita? Sinundan ko siya habang lumabas kami ng silid-aralan. Dumiretso kami sa kanyang opisina, kung saan may isang kahon na nakalagay sa kanyang mesa. Binuksan niya ito, at mula sa loob ay inabot niya sa akin ng isang maliit na notebook. Ito ay journal ko. Sinulat ko ang lahat ng bagay na hindi ko masabi sa iyo. Mga bagay na hindi ko maipahayag. Binuksan ko ang journal at nakita ko ang mga pahina na puno ng kanyang mga saloobin, kanyang mga pangarap, at kanyang mga pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga nakasaad dito. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng kanyang puso na ipinagkatiwala niya sa akin. Habang binabasa ko ang mga nakasulat, nakita ko ang isang bahagi na tila kakaiba. Mahal kita, Alisa! Nakasulat doon, at sa tabi nito ay mayroong pirma ng ibang tao. Naguluhan ako. Sino ang taong ito? Bakit may iba pang pirma sa journal ni Sir Adrian? At ang mga salitang iyon, hindi ko alam kung para kanino. Pero ramdam kong may malaking bagay na nagtatago sa likod nito. Napatingin ako kay Sir Adrian at ang kanyang mata ay puno ng takot at pag-aalala. Alisa, may mga bagay na hindi mo pa alam at may isang tao na dapat mong makilala. Ang kanyang boses ay puno ng damdamin at sa sandaling iyon, naramdaman kong may isang malaking lihim na unti-unting nahuhubad sa aking harapan. Nang makilala ko ang taong iyon, doon ko lamang masasabing nagsimula ang tunay na kwento ng aming buhay. Ang mga huling araw ng semestre ay tila walang kapag-uran. Ang mga pagsusulit, proyekto, at takdang aralin ay nagsisiksikan sa kalendaryo ko, na tila walang katapusan. Ngunit sa kabila ng kapanatagan at pagod, isa lang ang laging pumapasok sa isip ko, si Sir Adrian. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw, nahanap ko na lang ang sarili kong nakatitig sa kanya habang siya'y nagtuturo sa harap ng klase. Ang bawat salita niya ay tila musika sa aking pandinig. At ang bawat galaw ng kanyang kamay ay may kakaibang puwersang humihila sa akin palapit. Nang unang beses kong napagtanto ang nararamdaman ako, agad kong pinilit na iwaksi ito. Mali ito. Alam ko. Siya'y guro, isang profesyonal na may asawa at pamilya. Ngunit paano ko pipigilan ang puso kong tila may sariling isip? Paano ko palalampasin ang bawat pagkakataon na nakikita ko siya at nadarama ang kakaibang kagalakan sa aking kalooban? Isang umaga, habang naglalakad papunta sa silid-aralan, nakita ko siya sa pasilyo. Naglakad siya papunta sa akin. Hawak ang isang papel na halatang may mahalagang nilalaman. May gusto sana akong pag-usapan, sabi niya. At ang tinig niya ay may halong pag-aalala. Hindi ko alam kung ano ang ikukwento niya. Ngunit ang puso ko'y nag-umpisang kumabog ng mabilis. Oo naman, Sir Adrian. Ano po iyon? Tanong ko. Pilit na pinanatag ang aking kalooban. Iniiwan ko na ang paaralan. Aniya, at ang mundo ko'y tila biglang huminto. Kailangan kong lumipat ng trabaho dahil sa personal na mga dahilan. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Halos hindi ko maintindihan ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Ang utak ko'y tila naguluhan habang sinisikap kong unawain ang sinabi niya. Bakit po? Muli akong nagtanong sa boses na halos pabulong. May mga bagay na kailangan kong ayusin sa aking pamilya, sagot niya. At nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Ang pamilya. Ang salitang iyon ay laging gumugulo sa isip ko tuwing iniisip ko siya. Isang paalala na may hangganan ng nararamdaman ko para sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat,
Hindi ko maipaliwanag kung bakit sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang hindi maikakailang sakit sa kalooban ko. Pagkatapos ng pag-uusap namin, naglakad ako papunta sa aking susunod na klase. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng gawain sa araw na iyon, kung paano ko haharapin ang mga kaibigan ko na hindi alam ang mga nangyayari sa akin. Tila nag-iisa ako sa isang mundo na walang nakakaintindi. Sa kabila ng lahat, isang kakaibang ideya ang pumasok sa isip ko. Isang plano na hindi ko alam kung magiging tama. Ngunit paano kung ito na ang huling pagkakataon ko? Paano kung ito na ang huling araw na makikita ko siya? Kaya't pagkatapos ng klase, naghintay ako sa labas ng silid-aralan niya. Alam ko na may ilang estudyante pa siyang kausap, ngunit hihintayin ko siya. Hihintayin ko ang pagkakataong makausap siya ng masinsinan. Lumipas ang ilang minuto at lumabas siya sa silid-aralan. Nakita niya ako at nagtaka siya kung bakit ako naroon. "Sir Adrian," simula ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang lahat ng nasa isip ko. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Tumango siya at kami naglakad patungo sa isang lugar na tahimik. Naupo kami sa isang bench sa likod ng paaralan kung saan walang masyadong tao. "Anong nais mong pag-usapan?" tanong niya at naramdaman ko ang pag-aalala sa kanyang tinig. "Sir, alam kong hindi ito tama." Simula ko, ramdam ang kaba sa aking dibdib. "Pero, hindi po ba ninyo nararamdaman ang koneksyon natin?" Hindi ko alam kung paano ito ipaliwanag, pero pakiramdam ko po ay may espesyal sa pagitan natin. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha. Tila hindi niya inaasahan ng mga sinabi ko. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Pilit na inuunawa ang mga sinasabi ko. "Alam mo, hindi ko inaasahan ito." Mahina ang boses niyang sagot. "Pero, hindi ko rin maikakaila na may nararamdaman akong kakaiba sa tuwing nakikita kita." Ang mga salitang iyon ay hindi ko inaasahan. Parang biglang bumalik ang lakas ko. Ang pag-asa na hindi ko alam na mayroon. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang tawag ang dumating sa kanyang telepono. "Sandali lang," sabi niya, at sinagot ang tawag. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha habang nakikinig siya sa kabilang linya. Puno ng tensyon ang mga mata niya nang siya'y tumingin sa akin. "Kailangan ko nang umalis," sabi niya. Bumalik ang seryosong tono sa kanyang boses. "May emergency sa pamilya. Pasensya na." At sa mga sandaling iyon, naiwan akong mag-isa, puno ng tanong at pagdududa. Ano ang mangyayari sa amin? Ano ang kahulugan ng mga sinabi niya? Hindi ko alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Ngunit alam kong ang puso ko'y patuloy na maghahanap ng kasagutan. Ang ulan ay tila musika sa aking tenga habang tahimik akong nakaupo sa loob ng silid-aklatan. Madilim ang kalangitan. Tila sinasalamin ang bigat ng aking damdamin. Hinigpitan ko ang hawak sa aking kwaderno. Ang mga pahina nito'y puno ng mga kwento ng damdaming hindi ko maipahayag. Sa mga nakaraang buwan, unti-unting lumalim ang nararamdaman ko para kay Ginoong Rivera. Hindi ko ito sinasadya, ngunit ang bawat ngiti niya, ang bawat pagdampi ng kanyang kamay sa aking balikat kapag ako'y pinupuri, ang bawat matiyagang pagpapaliwanag niya ng mga konseptong hindi ko maunawaan. Lahat ng iyon ay nag-ambag sa nararamdaman kong ito. Alam kong mali ito. Alam kong kasal siya at may pamilya. Ngunit paano ko pipigilan ang puso kong patuloy na lumalapit sa kanya? Sa tuwing magkikita ang aming mga mata, tila may mahiwagang puwersang nag-uugnay sa amin. Ngunit ang realidad ay tila isang malamig na hangin na patuloy na nagbibigay babala sa akin. Hindi maaari. Habang nakatunghay ako sa aking kwaderno, naputol ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pamilyar na tinig ni Ginoong Rivera.
Mia, tawag niya. Puno ng pag-aalala ang kanyang tinig. Anong ginagawa mo rito mag-isa? Hindi mo ba alam na malapit nang magsara ang silid-aklatan? Nagulat ako at mabilis na isinara ang aking kwaderno. Ngunit huli na ang lahat. Nakita ko sa kanyang mata ang kislap ng kuryosidad. Lumapit siya at umupo sa tapat ko. Tila nag-aalangan pero determinado. Maari ko bang makita iyan? Tanong niya. Tinutukoy ang hawak kong kwaderno. Nabigla ako. Eto ba? Wala naman ito, sir. Mga random na sulat lang. Sagot ko. Pilit nang umingiti. Ngunit hindi siya natinag. Maari ba? Ulit niyang tanong. Ngunit ngayon ay may halong lambing ang kanyang boses na hindi ko matanggihan. Bumuntong hininga ako at dahan-dahang iniabot sa kanya ang aking kwaderno. Habang binubuksan niya ito, ramdam ko ang kaba sa aking puso. Ano ang magiging reaksyon niya kapag nabasa niya ang mga damdaming hindi ko maipahayag sa kanya? Habang nagbabasa siya, tila bumagal ang oras. Kita ko sa kanyang mukha ang mga pagbabago ng emosyon, pagkamangha, pagkaintindi, at sa huli, isang uri ng kalungkutan na hindi ko maipaliwanag. Nang matapos siya, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay tila puno ng hindi maipaliwanag na damdamin. Mia, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-unawa. Alam kong mahirap ito para sa iyo. At hindi ko alam kung paano ito haharapin. Pero gusto kong malaman mo na naiintindihan kita. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Sir, hindi ko intensyon na... Ngunit pinutol niya ako. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi niya. Ngayon ay may halong lambing at pangunawa ang kanyang tinig. Mahalaga sa akin ang nararamdaman mo. At gusto kong malaman mo na hindi kita huhusgahan. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga mata ay tila nagsasabing may gusto pa siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya ang sarili. Tila may bumabalot na misteryo sa kanyang katahimikan, isang lihim na hindi ko pa natutuklasan. Habang magkasama kaming nakaupo doon, sa gitna ng katahimikan ng silid-aklatan, naramdaman ko ang kapangyarihan ng aming koneksyon. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong may hangganan ng aming mundo. Isang hangganang hindi ko maaaring tawirin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita muli, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Isang aninong pamilyar ang pumasok. Si Mrs. Rivera, ang kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa amin, puno ng pagtataka at pag-aalala. Mia, nandito ka pala, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng tensyon. Ginoo, kailangan nating umalis. May emergency sa bahay. Habang nakatayo si Ginoong Rivera, isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa akin. Ano ba ang nangyayari? At sa kabila ng lahat, bakit tila may misteryong bumabalot sa kanilang dalawa? Habang naglalakad sila palayo, naiwan akong nakaupo doon, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aking kwento. Ang mga susunod na araw ay tila puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. At sa kabila ng lahat, alam kong kailangan kong ipaglaban ang nararamdaman ko, gaano man ito kahirap o kakomplikado. Ngunit paano ko nga ba haharapin ang lahat ng ito? At ano ang kahulugan ng hindi maipaliwanag na emosyon sa mata ni Ginoong Rivera kanina? Isang bagay ang sigurado. Ang aking damdamin ay hindi magwawagi nang walang laban. Ngunit handa ba ako sa posibleng sakripisyo at sakit na dala ng pag-ibig na ito? Habang iniisip ko ito, ang ulan sa labas ay tila humuhuni ng kantang puno ng pag-asa at pagdurusa. Isang kantang tila nagiging bahagi ng aking sariling kwento.